morning, guys. Good afternoon. Kagigising ko lang. And magagawa ako ng kagigising ko alas 4 na ng hapon. Pumasok ako kagabi. So ngayon, I'm planning magluto ako ng cauliflower kasi wala na akong wala na akong rice flour. Wala na akong rice cauliflower. Bibili yung asawa ko ng frozen one. Yung durog na siya. Ganyan. Pero, bumili din siya ng fresh. So, imimix ko na siya. Para isang lutuan na lang. Para ready na yung ko. Yung aking. There you go. Mabilis lang naman to. Saglit lang tong Kasi ko nagpabili ako ng marami sa kanya. Isang giling lang to. So, gagawa ako para meron akong kainin. O, gugutom ako. So, hindi ako kumain hindi pa ako nakain ng nating pa. Hindi pa kasi ako nagluto. Yan. Ganyan lang siya. Hindi, tapos na. Less than minute. Yan lang. Lagay ko na dyan. Ganyan lang, guys. Mabilis lang. Yup. Tamad ako. Nagkikrave ako sa yung parang hot something like Milo. Yun ang kinikrave ko ngayon. Sige, kayo saglit lang, ha. Kaya pagka ganyang alam nyo ng na brown na siya, unahin natin ilalagay is yung frozen kasi may yellow pa to. Maganda pa nga yung giling ko eh. Diba? Kung alam ko lang, hindi na ako nagpabili nito. Dapat ang binili ko na yung fresh. Ganyan lang. Kasi nga to, madali. O, ganyan lang. Ilalagay mo lang. Diba? Pero mas maganda pa yung fresh na gawa ko. Ganyan lang siya. Mekos-mekos lang. Ay, yellow pa. Yan, may natin ilagay yung ginawa ko. Tutunaw din yan. Ayan, tutunaw. Na. Ganyan lang siya. Halo-haluin nyo lang hanggang sa paulit-ulit. Hanggang sa maging golden brown din yung yung cauliflower. Hindi ko alam kung anong magiging itsura ito kasi ngayon ako gumamit ng frozen eh. Diba? Ayan. Pag ganyan alam yung na, pwede na ilagay siguro yung ginawa ko. Lagay na natin. Hindi pa. Ganyan lang ang paggawa ng cauliflower rice. Tapos lagyan nyo ng konting asin para may lasa. At saka white pepper.
Or kung may garlic powder kayo, lagyan nyo din. Diba? Ganyan lang po. Lagyan nyo ng asin. Okay? Hi guys! Kain tayo. Nagluto ako ng bagong cauliflower rice. Yes, nagluto ako kasi para ma-enjoy ko tong mga... Ang ulam ko ngayon ay ginatang gulay. Ito yung niluto namin ni Ineng nung kami ay nag-live. At meron akong leftover na sardinas na niluto ng asawa ko. At diba? Masarap siya dito. Kain kayo guys. Tapos itong ginatan, ininit ko lang. Hindi siya maalat. Tama lang talaga yung yung aking ginatan. Yung ibang ginatan masabaw, di ba? Ako naman ayoko ng masabaw na na ginatan. Parang tama lang, sakto lang siya. Harap. Kahit nga walang kanin, makakain ko tong Kahapon nga walang kanin yung kinain ko. Kahapon, wala siyang rice. Ito ko, just ulam lang yung kinain ko kahapon. Yung pakbet. Diba? Kaya binilagay ko siya sa maliit na container para isang initan, isang kainan lang. Kain na kayo ng breakfast dyan. Isang beses lang ako makain sa isang araw. Ito yung meal talaga. Tapos, wala nang snack. All about na lang, water lang. Medyo hindi na mainit ang panahon. Gumaganda na siya. Kasi kahapon naggawa ng green tea yung anak ko. So it means, hindi siya nag-ingay. Wala kasi siyang paso ngayon. It's Friday. Hindi siya nag-ingay. Pinatulog niya ako. So natulog ako maghapon. So, yung frozen at saka yung fresh na cauliflower na gagawin mo, mas prepare ko yung fresh. Kasi yung fresh, hindi siya malata. Hindi siya harap. Harap yung kalabasa. Kasi may enjoy nyo yung meal nyo. Sino to? Titingnan ako message. My goodness. Ayan. Diba? Pag cauliflower yung gamit mo, hindi masyadong maraming kinakain mo. Pero pag regular rice, di ba? Ba't nga ganun tayo? Ba't ganun tayo? Diba?
I guess this is my 25, if I'm not wrong, 25 days ko na to ng low carb. Tapos hindi pa overcook yung gulay ng ginataan. Busog na ako. Uubusin ko lang tong gulay kasi nainit ko na siya. Kasi hindi na naman ako kakain mamaya. Weekend on ko bukas. So, I'm gonna try to edit video from video na pang Sabado at Linggo. Kasi plano ko mag-OT. Yung ginataan, nilagyan ko ng malunggay. Para hindi masayang yung malunggay ko sa freezer. Itong sitaw. Narinig nyo ba? Parang goma. Puro kalabasa pala itong aking anong to. Naiwanan ko yung sinapanipin kagabi. Naku, may pinapanood akong mag-asawang may edad, may na sila. Lola na sila. Sana all nakakakain ng ganun. Boxtail. Ay, naku guys, magata na kayo ng gulay. Ang sarap. Alam mo yung kalabasa. Kahit sa pakbet, masarap siya. Nilad na natin dito para mas malapit. Nakakain ko pati luya. Masarap yung luya. Kasi brown siya na yung luya. Papasyal pala ako mamaya. Doon sa puntahan ko nga. Di ba meron kami dito parang every Friday, yung mga food truck, puntahan natin. Tingnan natin kung maraming pumunta ngayon. Kasi yung weather nag-change na. Minsan pag nag-change yung weather, wala masyadong pumupunta sa park. Kasi malamig. Malamig siya. Para hindi kayo magsawa sa video ko, puro kain lang. Kasi nagkatrabaho ako eh. Wala akong hindi ako makapunta ng ibang lugar. Tapos yung day off ko naman, may pasok yung asawa ko. Yung Tuesday. Diba? Harap. At totoo lang, masarap yung ginatam. Tapos na. Basa lang tayo ng mga ilang message sa mga nag-comment. Okay. Doon tayo magbasa nung kasama ko si Kano. Huh?
Basahin natin ang mga comment nung kasama ko yung aking darling. Ito. Ang una natin basahin ay si Annalyn Montesilio. Sabi niya, kubos daw ang tawag dun sa flatbread. Excuse me, yung tinapay na flatbread, masarap kasi yung sa sardinas na igigisa mo, tapos lagyan mong kamatis. So, yung kubos, ang tawag dun sa flatbread dun sa Middle East, ay kubos. Sabi niya. Masarap din daw ang sardinas sa pechay. Hindi ko pa na-try yun. Sa totoo lang. I mean, tinatry sa amin pero hindi pa ako nakakakain ng ano ko. Oo, sa totoo lang. Kasi sa amin pag ginisa, sa aming magkakapatid. Pag ginisa na ng pechay, tinapa inilalagay namin. So, hindi pa ako nakatry ng sardinas. Try ko nga one time yan. Hindi pa ako nakatry niya. Tapos sabi naman ni Francia, yes ate, ganyan din ang ginagawa ko sa sardinas, nilalagay ko sa kubos, masarap. Masarap nga yun. Sabi naman ni Annalisa Ong, you sure are funny couple. Thank you po. Happy watching po at thank you po sa panonood ng aking vlog kay Annalisa Ong. Sabi naman ni Adelay Belero 404, sabi niya, akala ko nasa Pinas si Manager Judy, ? Parang nabanggit niya dati, September siya uuwi ng Pinas. Si Honey, pinsan ni Kevin, nasa Pinas ngayon. Wow, sumaman sa vlogs si hubby mo. Hindi ko nga alam, nandun pala si Honey Baby. Nasa Pilipinas siya. Hindi ko alam, nakita ko lang yung vlog nila Kevin nung kahapon yata yun. Nakita ko, nandun yung pinsan niya. Hindi ako uuwi kasi kakauwi ko lang po ng July. Alam niyo naman po, may trabaho, tapos nung July nung June, wala man pasok ang mga bata, kaya ako nakauwi. Pero pag ganitong buwan, malabo ako makauwi ng ganyan. Tapos may trabaho po. Hindi ko pa alam kung kailan uwi ko. Tapos sabi naman ni Apple Bernardo, 65.9, sabi niya, Q&A vlog po soon. Kasi sinabi ko lang kay Kano eh. Sabi niya, go daw siya, payag siya. Siguro once a week, meron kaming gano'n na vlog. Tapos sabi naman ni Rose Biobas, is that right? Did I say right? 2268. Finally, sumama na si hubby mo sa vlog mo, buong video mo. Sweet nyo namang mag-asawa. Lagi po yung gustong sumama. Ay, sabi ko, paano ka sasama? Nagluluto lang naman ako, di ba? Tapos, hindi naman, sabi ko, you're in my way on the kitchen. So, sabi ko, sige, ikaw magluto, ibibidyo ko siya. Kaya siya nakasama sa buong video. Tapos, kwento-kwentuhan kami. Ganun naman kami kahit noon pa. Let's say, halimbawa, yung ganito pagka yung wala akong pasok, tapos minsan sinasamahan ko siya sa kitchen o sinasamahan niya, kwentuhan lang kaming dalawa. Sabi naman, tapos si Apple Bernard, heart, nagpadala lang si Bernard. Kaya. Tapos, si Miss Cosmos, na-miss kita. Taga San Diego yata o LA. Yeah. Sabi niya, love this vlog. Funny ng hubby mo, Miss Judy. Hehehe, more vlog with him. O sinabi ko nga sa kanya, sumama niya sa akin para naman hindi ako boring, mag-solo lang ako, di ba? Para hindi ko laging kinakausap yung sarili ko. Pero sabi naman niya, kasi may papasok siya, mostly kasi ang vlog ko, nag-shoot ako maga, yung pagkagising ko, yung ganyan. Pero sabi niya, okay naman siya dun sa ganon. Wala man yung problema. Tsaka wala din siya choice. Excuse me, sabi na ni Nori Tanhyusho, excuse me. Excuse me po. Sabi ni Nori Tanhyusho, sabi niya, your husband is handsome and supportive. God bless. Sabi ko nga po, hindi po mayaman yung asawa ko. I mean, we both work hard.
But we're not, hindi kami mahirap, hindi kami mayaman, but mayaman ako sa kabaitan ng asawa ko. Super, 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 super bait po niyan. As in, I never met a guy like that na yung super ano siya. Basta very genuine yung kanyang heart. Ako na nagsasabi sa inyo. I mean, may pagka-ano siya, straightforward siya na ano, pero super bait niyan. Super, super. Yeah. Thank you po. Tapos sabi ni Jocelyn Agimbag, sabi niya, "Hello Manager Judy, God bless." Sabi niya ganyan. Hello, shout out sa'yo, Jocelyn. Si Mary Jane Larnera, is that right? 9236. Nagpadala siya ng heart at sabi niya, "Ang bait ng asawa mo." Thank you. Sabi, hello Mary Jane, shoutout sa'yo. Sabi naman ni Ivy Marasigan, daling kausap ni Mr. mo, manager, love this shirt. O, di ba? I-check mo yung Ivy, yung sinuot ko yung shirt na yon nung tayo nag-reunion. Di ba very ano siya? Hindi na ako makahinga. Super fit niya sa akin. Ngayon luag na siya sa akin. Doon ko minsan napapatunayan na nag-lose ako ng weight sa mga damit na sinusuot ko. Kasi dati nung sinuot ko yung ano namin, yung reunion t-shirt namin, medyo sikip sa akin yun. Ngayon, medyo luag-luag na siya. Yep. Sabi naman ni at Digital Saucepans, sabi niya, "You guys are so cute." Sabi niya, "Thank you." Sabi ni at Laps_X, support manager Judy. Thank you, Ate Laps, sa iyong pakiki-live sa amin noong Tuesday. I really appreciate it. Tapos sabi naman ni at Daniel_0505, ang cute ninyo ate. Haha, ready na si husband mong sumama-sama sa vlog. Oo nga, buti nga na-convince ko siya. Okay naman siya. Tapos si Risa Aureliano, per 2172, ang sabi naman niya, nagpadala lang siya ng emoji ng heart, lobby. Sabi naman ni Warren at Ward 8654, hindi napansin ni Daddy O yung gamit mo na she or ikaw lang naman nakapansin, Warren. O kasi, ewan ko minsan, maybe because sounds good to your ears. Minsan pagka halimbawa may sinabi ako like, ang pinag-uusapan namin lalaki, lagi ko sinabi she. Tapos pag pinag-uusapan naman yung lalaki o babae, lagi kong he, ganun. Minsan nakukonfuse ako doon. Or lagi naman akong confused. Sabi ko. Tapos sabi naman niya, nag-message ulit si Warren, sabi, makapag-try nga din ng cauliflower rice. Oo, tinan mo, totoo. Kinain ko ngayon. Busog na ako. Like, kontento na ako. Doon na. Okay na siya. Tapos, nag-comment si Francia, "Hello, Neng. Ingat ka dyan sa Saudi." Sabi naman niya, "At least masipag ang kuya ka, no? At huwag mo na lang pansin ang kalat." Ha, ha, ha. Ay, naku, sinabi mo pa. Sabi ni Ate Lumeng, Q&A, Daddy O. Oo, itatry natin yan. Tapos sabi ni Mildred, Hilario Mildred, pahingi. She's my sister. Si Jocelyn Senso, 6291. Wow, natawa naman ako sa super kalat na kalat mo. Super kalat na super akala mo nagpatay ng baboy loads. Haha. Oo, naku, sinabi mo pa, Ate Jos. Ate Josie, sinabi mo pa. Ganyan siya, Ate Jocelyn. Minsan akala mo talaga nagpatay ng baboy, grabe. Super kalat ng kitchen. Lalo minsan pag nagluto yan, lahat na ng kawali ginamit niya. Yes. Tapos, ang unang actually nag-message dito sa vlog na to ay si Ate Lumeng. Sabi niya, kinikilig kaya ako dito sa episode na to, sabi niya, kung kikiligin daw siya. Ngayon mo sabihin na ate, kinilig ka ba? Actually, hindi naman kami masyadong yung like other. Ganun talaga kami like behind the camera o kahit may camera. Ganun talaga kami dalawa. Yung very casual na wala. Yung minsan sasagutan kami ng kung ano-ano lang. Wala lang. Gusto lang namin. Tapos hindi rin nagyayakapan kami. Yung normal na kahit may tao, may bisita, ganun lang. Pero hindi naman katulad ng iba na hindi naman posible naman na. May iba kasi na OA, di ba? As in, ganun lang talaga kami. Yes.
Yan po at marami po tapos may nag-message gusto niya magpa-shoutout, shoutout natin siya dun sa latest na video ko. Gusto ko lang siyang i-shoutout. Alam mo hindi ko naman maalala ang mga binabati ko nga pala ng happy 70th birthday ang aking second dad in the Philippines, ang aking tiyo Alex Hilario. Happy 70th birthday. I wish you a long life, good health, and sana pagpalain pa po kayo ng Ama at malayo sa anumang kapahamakan. Yun lang po at sorry na-miss ko yung birthday mo kasi dati na-promise ko na pag sa 70th niya uuwi ako. Hindi ko naman alam na ngayon na palang year na 'to ang kanyang 70th. And then enjoy your mini party kasi may salo-salo ang mga pamangkin niya, may pa-sorpresa at saka mga anak niya sa kanya. So enjoy po. Buti naalala ko ang birthday ng tiyo. Siya yung laging nagbibigay sa akin ng native na manok 'pag ako'y umuuwi. 'Pag umuuwi ako ng Pilipinas, make sure talaga may bigay sa akin na native na manok yon. 'Pag hindi isa, dalawa, talagang binibigay niya ako. Basta tayo dun sa latest na latest na vlog ko. Nasaan ba yung may nagsabi dito na i-greet ko daw siya, eh. Hanapin natin siya para naku, ang saya-saya ng live namin nung isang araw dito. Saan ba yun? Saan ko ba nakita yung sabi niya na binasa ko kasi. Anyway, kung hindi ko siya makita, next time i-greet ko siya. And si Ate LB Williams sa trabaho ko sa panggabi, nakita ko siya kagabi. Hey Ate LB, ingat ka lagi. And good to see you po sa trabaho. Yep, yun lang naman, wala nang iba. Wala na, hindi ko makita yung siya, sabi niya mag-i-greet ko daw siya. Anyway, next time, ililista ko ulit kung sino gusto magpa-greet. Hanggang dito na lang po at medyo napahaba-haba na naman ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli po, this is Manager Judy nagsasabing, ingat po kayong lahat at don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. At i-follow nyo na rin po ako sa Facebook ko, Judy Pumpkins. Makita niyo po doon yung mga daily upload ko, like mga shorts clip lang po siya ng mga kalokohan ko sa buhay. Yun lang po at marami po salamat. Huwag niyo pong kalimutan. Bye! Hanggang dito na lang po. Ingat po kayong lahat.